Hey guys, so ganito pa rin ba kayong gumamit ng switch case nyo? So, meron tayong switch, and then case 1, case 2, case 3, and so on. So, kapag ka marami na yung case statement natin, ang haba na ng um, block of code na to, no? So, since Java 12, pwede nang mag-return ng value yung switch statement natin. So, pwede natin siya i-direct dito sa result. And then, instead of colon, pwede nang forward arrow. Tanggalin na natin tong break. Tanggalin natin yung result na variable. Ayan, diretso na. Similar sa, diba? Tanggalin muna natin to. Hanggang case to lang muna tayo. Ayan. Tawag dito ay switch expression. Colon sa huli. Java up. Java. Invalidate. Tama naman. And then, pwede na rin tayo magkaroon ng block using curly brace, block of code dito. And then, pag gumamit ka nito, kailangan mo siyang i-return. So, instead of return statement, we are using yield. Ang difference niya is, ang return statement kasi, magre-return siya sa mismong method. Ang yield, return lang niya is a switch. So, yun lang yung pinagkaiba niya. So, yan. Ang purpose nito, kapag may complex logic ka dyan, na kailangan i-implement pa. For example, yan. Build is true. Tuesday or Thursday. Ito natin ng 1. Gawin natin. Monday. Ang next ay yung pattern matching natin. So, gawin natin to. Gawin natin yung object. Oops, baliktad pala. For example, object na to. Day natin. Or, so day, result pa rin siya. Ang case natin ay integer. None. Then, case natin is string, for example. Tuesday. Tignan natin to. This is a number. This is a string. A valid object. Clear lang natin saglit. This is a number. So, palitan natin siya. Gawin natin isang string, for example. Input. Palitan natin input. Type is kaya convert string to Java. Oh, sorry. Object pala to dapat. Kasi, yan. This is a string. Diba? So, marami pa tong gamit, yung switch expressions natin. Pakita ko sa inyo sa part 2.